Kung mamamatay din lang siya, unahin ninyo si Clarissa. Kawawa ang bata. Ang boses ni Doña Amparo ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa gitna ng maingay na gabi. Sa loob ng sasakyang nakatagilid sa gilid ng bangin, nararamdaman ni Luciana ang mainit na daloy ng dugo mula sa kanyang tiyan. Ang basag na salamin ay nakabaon sa kanyang balat, at ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa labas. Ang liwanag mula sa flashlight ng mga rescuer ay pabalik-balik. Hinahanap ang mga biktima sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakita ni Luz si Calvin. Inaalalayan nito si Clarissa. Buong ingat na inilalabas mula sa pagkakaipit. Habang si Clarissa ay humahagulgol na parang walang bukas. Hindi man lang lumingon si Calvin sa likuran. Sa pwesto kung saan nakadapa si Luz, naghihingalo at umaasang lalapitan ng asawang pinangakuan niyang mamahalin sa harap ng altar. Calvin, asawa mo ako. Pabulong na daing ni Luz, ngunit nilamon lamang ito ng malakas na hampas ng hangin at ulan. Sa loob ng ospital, amoy gamot at matinding kaba ang sumalubong sa kanya. Nakahiga si Luz sa stretcher, putlang-putla, habang ang mga doktor ay nagmamadaling humingi ng lagda para sa operasyon. Nasaan ang asawa niya? Kailangan ng pirma para sa operasyon. Sigaw ng doktor. Ngunit ang asawa niya ay nasa kabilang kwarto, abala sa pag-aalaga kay Clarissa. Si Doña Amparo naman ay nakatayo lamang sa pasilyo, nakahalukip-kip, at walang emosyong tiningnan ang stretcher ni Luz na dumaan para sa kanya. Si Luz ay isa lamang pasanin na mas mabuting mawala na. Narinig iyon ni Luz. Kahit na malabo na ang kanyang paningin, pinilit niyang abutin ang panulat sa gitna ng matinding sakit. Nilagdaan niya ang sarili niyang permiso para sa operasyon. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal niya kay Calvin ay naputol na bago siya ipinasok sa operating room. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang ginto nito ay puno ng tuyong dugo. Inilapag niya ito sa malamig na tray na bakal. Ang bawat tunog ng pagdapo ng singsing sa metal ay parang isang martilyong bumasag sa lahat ng pangarap niya sa loob ng 8 taon. Tumingin siya kay Doktor Gabriel Mercado, ang doktor na nakasaksi sa kanyang paghihirap. Dok, kung mabubuhay ako, huwag niyo nang ibalik sa akin ang singsing na yan. Isinara ang pintuan ng operating room. Naiwan ang singsing sa labas. Mistulang isang aninong walang silbi sa mundo ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa dilim ng kanyang isipan, alam ni Luz ang babaeng nagmahal at nagpakumbaba ay namatay na sa gabing iyon. At ang sisibol sa kanyang paggising ay isang taong hindi na magpapaalipin kailanman. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang matalim na paalala na ang buhay ni Luz ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Sa loob ng ICU, ang amoy ng antiseptic ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Isang amoy na kailanman ay hindi niya malilimutan. Bawat pagtibok ng makina ay tila bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang ang labas ng kanyang kwarto ay puno ng mga bulong-bulungan. Sa kabilang kwarto, sa pamamagitan ng manipis na dingding, rinig na rinig ni Luz ang boses ni Calvin. Ang tono ng lalaking iyon ay puno ng lambing. Isang uri ng lambing na kailanman ay hindi ibinigay sa kanya. Kahit noong mga panahong siya ang nag-iisang sandigan ng pamilyang Buenavista. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Ani Calvin. Ang bawat salita ay parang kutsilyong pilit na hinihiwa ang natitirang bahagi ng puso ni Luz. Napapikit ng mariin si Luz. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang sugatang tiyan. Ngunit mas masakit ang katotohanan sa loob ng mahabang 8 taon. Siya ay naging isang anino lamang sa tahanang iyon. Isinakripisyo niya ang lahat ng lupa ng kanyang mga magulang, ang kanyang karera, at pati ang kanyang sariling pagkatao para lamang panatilihin ang kumpanyang unti-unti ng nilalamon ng utang. At ngayon, sa oras ng kanyang kamatayan,
Ang asawa niya ay mas abala sa pag-aalaga sa babaeng dahilan kung bakit siya halos mawalan ng malay sa kalsada. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang kapatid na si Nico. Bakas sa mukha nito ang matinding galit. Ang mga kamao nito ay nakakuyom hanggang sa pumuti ang mga buko nito. Nang makita ni Nico ang kalagayan ng kanyang ate, halos hindi na nito napigilan ang pagtulo ng mga luha. Ate, hindi ko matanggap. Bulong ni Nico habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Luz. Narinig ko sila sa labas. Sabi ni Doña Amparo, hindi raw dapat inaksaya ang pondo ng kumpanya para sa operasyon mo dahil wala ka namang pakinabang sa kanila. Ate, ang kapal ng mukha nila. Umiling si Luz. Wala na siyang lakas para magalit. Ang galit ay nangangailangan ng emosyon at sa sandaling iyon, ang emosyong iyon ay tuyot na gaya ng lupang hindi nadilig sa loob ng maraming taon. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Calvin. Hindi man lang siya tumingin sa monitor ng puso. Hindi man lang siya lumapit para tingnan kung kumusta na ang kondisyon ni Luz. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang hawak na cellphone. Mukhang nagmamadali. Luz, simula ni Calvin nang hindi man lang nag-aabala na tumingin sa asawa. Kailangan ko ang access code ng corporate account. Kailangan naming bayaran ang mga medical bills ni Clarissa at ilipat ang pondo sa account niya para sa kanyang post-surgery care sa ibang bansa. Ngayon din, napatigil si Nico. Calvin, asawa mo ang nasa kama, nag-aagaw buhay, at ang inaatupag mo ay ang pera. Wala kang alam. Nico, huwag kang makialam sa usapang mag-asawa. Sigaw ni Calvin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Humarap siya muli kay Luz. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagkainip. Luz, please, magpakasensya ka naman. Si Clarissa ay nangangailangan ng tulong at ikaw lang ang nakakaalam ng password. Huwag kang maging makasarili ngayon. Dahan-dahan. Sa kabila ng matinding hapdi, pilit na umupo si Luz. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba, ay naging kasing lamig ng yelo. Tiningnan niya si Calvin, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero na matagal na niyang kilala ang dumi. Sa tingin mo ba, Calvin, pagkatapos ng lahat ng nangyari, pera pa rin ang nasa isip ko? Mahinang tanong ni Luz. Nasa pintuan na ako ng kamatayan. At ang tanging hinahanap mo ay ang susi sa yaman na ako mismo ang nagtrabaho para maipundar. Luz, huwag kang maging emosyonal. Pilit ni Calvin. Hindi ito emosyon. Calvin, ito ay pagkagising. Sagot ni Luz. Bawat salita ay may diin na nagpatahimik sa buong kwarto. Ang access code na hinahanap mo ay hindi na magagamit. Dahil sa sandaling nagising ako, nag-file na ako ng request na i-deactivate ang lahat ng account na nakapangalan sa akin. Wala ka nang makukuha sa akin. Wala na ang lahat ng itinulong ko sa inyo. Nalaglag ang panga ni Calvin. Ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang pagiging kampante niya ay napalitan ng isang matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Para sa unang pagkakataon, nakita niya ang babaeng minsan niyang minahal. Ngunit ang babaeng iyon ay wala na ang nasa harap niya ngayon, ay isang taong handa nang lumipad palayo sa hawla na binuo niya. Ramdam ni Luz ang tensyon sa loob ng kwarto. Isang uri ng tensyon na tila may nakadagan sa dibdib niya na mabigat na bakal. Ang bawat paghinga ni Calvin ay mabilis at hindi regular. Patunay na ang kanyang mundo ay unti-unti nang gumuho sa bawat salitang binitawan ni Luz. Anong ibig mong sabihin na dine-activate mo na ang mga account? Halos pabulong na tanong ni Calvin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Alam mong malulugi ang kumpanya. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin sa loob ng 8 taon. Wala tayong pinaghirapan, Calvin. Matapang na sagot ni Luz, habang ang kanyang mga mata ay diretsong nakapako sa mga mata ng asawa.
Ikaw ang nagpatakbo ng kumpanya. Pero ako ang nag-ayos ng gulo. Ako ang nagbenta ng lupa ng mga magulang ko para may pambayad sa mga utang mo. Ako ang nagtiis sa pagmamaliit ng nanay mo para lang manatiling buo ang pamilyang ito. Lahat ng pinaghirapan mo ay dugo at pawis ko ang naging puhunan. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Doña Amparo na tila isang bagyong handang manalanta. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang yabag na nagpaparamdam ng kanyang kapangyarihan. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Luz, sigaw ni Doña Amparo. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng manugang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, pagkatapos naming bigyan ka ng buhay na hindi mo makakamtan sa probinsya ninyo, ganyan ang isusukli mo sa amin. Napakawalang utang na loob mo. Utang na loob. Mapait na tumawa si Luz. Isang tawang puno ng pait na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ilang beses ko bang kailangang bayaran ang utang na loob na iyan? Noong nawala ang anak ko, 3 taon na ang nakararaan. Saan kayo? Noong halos mamatay ako sa sakit at kailangan ko ng pag-aaruga, nasaan kayo? Mas inuna ninyo ang mga party, ang mga negosyo, at yung bilang pagpapakitang tao. Utang na loob ba ang tawag sa pagiging alipin sa sarili kong tahanan? Natigilan si Doña Amparo. Ang kanyang bibig ay nakabuka, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat lihim na pilit nilang itinatago ang pagkawala ng apo. Ang pagpapabaya sa kalusugan ni Luz ay isa-isang binibigkas ni Luz sa harap ni Calvin. Nico, tawag ni Luz sa kanyang kapatid nang hindi man lang inaalis ang tingin sa mag-ina. Pakibigay sa kanila ang papel na nasa loob ng drawer. Kinuha ni Nico ang isang puting envelope at iniabot ito kay Calvin. Hindi ito nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang bigat nito ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Annulment papers. Pagpapatuloy ni Luz. Diyan nakasaad ang lahat ng kailangan mong pirmahan para tapusin na ang lahat. Hindi ko na kailangan ng kahit anong ari-arian. Ang gusto ko lang ay ang kalayaan ko. Kinuha ni Calvin ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng gusto. Tiningnan niya ang mga pahina. Bawat salita ay tila isang sumpa sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Luz, ang babaeng dati ay laging nakayuko at handang sumunod sa kahit anong gusto niya, ngunit ngayon. Nakikita niya ang isang taong puno ng determinasyon. Luz, hindi mo magagawa ito sa akin. Giit ni Calvin, ang kanyang boses ay paos na sa pagmamakaawa. Kailangan kita, ang pamilyang ito. Kailangan ka namin. Hindi ninyo ako kailangan. Sagot ni Luz habang unti-unting pumipikit. Isang senyales na tapos na ang usapan. Ang kailangan ninyo ay ang aking talino at ang aking pera. Ngunit ang Luz na nakilala ninyo. Matagal na siyang naglaho kasabay ng pagtulo ng huling patak ng dugo ko sa sasakyang iyon. Umalis si Nico para tawagin ang nurse. Iniiwan sina Calvin at Doña Amparo sa loob ng kwarto na puno ng katahimikan, isang katahimikang mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ramdam nilang dalawa na sa bawat segundong lumilipas. Ang kontrol na dati ay hawak nila ay tuluyan ng humahaplos sa kamay ni Luz pagkalipas ng ilang araw. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, hindi na nakapagpigil si Luz. Ayaw na niyang manatili sa isang lugar na amoy sakit at puno ng mga taong itinuturing siyang instrumento lamang. Sa tulong ni Nico, inayos niya ang kanyang mga gamit. Hindi siya nagdala ng mga mamahaling alahas o mga gamit na binili ni Calvin. Lahat ng iyon ay iniwan niya sa loob ng drawer. Isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa buhay na binuo niya sa kasinungalingan nang siya ay lumabas ng ospital. Isang mamahaling itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat. Nakita niya si Calvin at si Clarissa na naglalakad palabas ng kabilang gusali. Si Clarissa, na noong nakaraang araw ay halos hindi makalakad, ay naglalakad na ngayon ng maayos.
Suot ang isang mamahaling cardigan na tila bago pa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kitang-kita ang pagbabago sa mukha ni Clarissa mula sa pagpapanggap na mahina. Ito ay naging mapanghamon. "Luz, alis ka na?" tanong ni Clarissa. Ang boses ay may halong panunuya. "Hindi mo man lang hihintayin ang recovery ko. Nakakalungkot naman na iiwan mo si Calvin sa oras na kailangan niya ng suporta." Huminto si Luz. Ramdam niya ang bawat tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkamuhi na unti-unting napapalitan ng awa. Hinarap niya si Clarissa ng buong tapang. "Suporta," ulit ni Luz. "Sa'yo ko ipinapasa ang responsibilidad na iyan, Clarissa. Dahil sa tingin mo ay tagumpay mo ito. Tanggapin mo ang lahat ng pasanin na kasama nito. Ang utang, ang problema sa kumpanya, at ang pamilyang Buena Vista. Sa iyo na ang lahat ng iyan. Regalo ko na sa iyo." Natigilan si Clarissa. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. "Luz, huwag kang umalis!" singit ni Calvin. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Hindi ko kayang harapin ang mga creditors nang wala ka. Pag-usapan natin ito sa bahay. Please." Tiningnan ni Luz si Calvin. Ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo ay mukhang isang taong nawawala sa sarili. Isang taong walang kakayahang tumayo sa sariling mga paa. "Ang bahay na iyon ay hindi ko kailanman naging tahanan, Calvin," sagot ni Luz. "Dahil ang tahanan ay lugar kung saan ka tinatanggap at minamahal. Hindi lugar kung saan ka unti-unting nilalamon ng ekspektasyon ng iba." Dahan-dahan, lumakad si Luz patungo sa sasakyang naghihintay sa kanila ni Nico. Hindi na siya lumingon. Sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang paggaan ng kanyang damdamin. Nang sumakay siya sa kotse, tinanaw niya ang mansyon ng mga Buena Vista na unti-unti nang lumiliit sa kanyang paningin. Iyon ang huling beses na makikita niya ang marangyang bilangguan na iyon. Habang bumabagtas sila sa highway patungong south, tanaw na tanaw ni Luz ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng validation mula sa asawa. Hindi na siya ang babaeng nagtitiyaga sa mumo ng atensyon. "Ate, sigurado ka ba rito?" tanong ni Nico habang nakatingin sa rearview mirror. "Mababa ang kikitain natin sa probinsya. Hindi tayo sanay sa simpleng buhay." Ngumiti si Luz, isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang isang maliit na kwaderno kung saan nakatala ang lahat ng kanyang mga plano. "Hindi ito tungkol sa pera, Nico," sagot niya habang ang hangin mula sa bintana ay humahaplos sa kanyang buhok. "Tungkol ito sa pagbawi sa sarili ko. Sa Batangas. Walang magdidikta sa akin kung paano mabuhay. Doon, sisimulan ko ang buhay na hindi ko kailanman naiparanas sa sarili ko." Sa kabila ng ingay ng makina, nakaramdam si Luz ng isang matinding kapayapaan. Alam niyang marami pang pagsubok, marami pang sakit na kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 8 taon, ang bawat paghinga niya ay para sa sarili na niya. Ang pagpasok ng bus sa bayan ng Batangas ay sinalubong ng amoy ng alat ng dagat na humahalo sa bango ng mga namumulaklak na puno sa gilid ng kalsada. Nang huminto ang sasakyan sa terminal, bumaba si Luz at huminga ng malalim. Ang hangin ay hindi kasing bigat ng hangin na lalanghap niya sa Quezon City. Ito ay magaan, malaya, at puno ng alaala ng kanyang pagkabata. Ang kanilang maliit na bahay sa gilid ng dalampasigan ay hindi nagbago. Ang kulay ng pintura ay medyo kupas na at may ilang bahagi ng bakod na kinakalawang na. Ngunit para kay Luz, ito ay isang palasyo ng katahimikan. Sa tabi nito ay ang sari-sari store na dating pinapatakbo ng kanyang ina. Dito siya nagpalipas ng mga oras noong siya ay bata pa.
nagbibilang ng barya at nakikipagkwentuhan sa mga mangingisda. Ate, mukhang kailangan natin ng matinding linis dito. Ani Nico habang binubuksan ang pinto. Sa loob ng 1 linggo, inilaan nila ang bawat oras sa pag-ayos. Ang bawat alikabok na kanilang pinapagpag, ang bawat kanto na kanilang kinukumpuni, ay tila isang proseso ng paglilinis din sa sugat sa puso ni Luz. Sa gabi, habang nag-aayos sila ng mga paninda sa sari-sari store, napapansin ni Luz ang mga ngiti ng mga kapitbahay na dumadaan. Hindi sila tumitingin sa kanya nang may panghuhusga. Nakikita nila ang isang kababayan na bumalik para magsimulang muli. Luz, anak, ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ni Aling Nena, ang kapitbahay na dati nilang suki. Pero ang mga mata mo, nandoon pa rin ang ningning. Ang bawat benta ng kape, asukal, o mantika ay nagbibigay ng kakaibang sigla kay Luz. Dito, ang bawat sentimo ay may halaga. Ginagamit ni Luz ang kanyang galing sa pagtatala ng mga pautang at pag-aayos ng inventaryo. Hindi nagtagal. Napansin ng mga tao sa palengke ang kanyang husay. Nagsimulang lumapit ang ilang mga maliliit na negosyante upang humingi ng tulong sa pag-aayos ng kanilang mga listahan at pagbabudget. Ate Luz, baka matulungan mo kami. Sabi nila, marunong ka raw mag-compute ng kita sa negosyo. Pakiusap ng isang tindera ng isda. Tinanggap ni Luz ang hamon sa bawat gabi. Ang kanyang maliit na mesa ay napupuno ng mga listahan at mga kalkulasyon. Ang dating katuwang ng malaking kumpanya sa Manila ay naging katuwang naman ng mga simpleng mamamayan sa Batangas. Ang pagtulong sa kanila na makabangon mula sa utang ang nagbigay sa kanya ng kahulugan na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Calvin. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang gabi, habang nagsasara si Luz ng tindahan, isang itim na van ang huminto sa tapat ng kanilang bakod. Hindi ito ang sasakyan ni Calvin, ngunit ang pamilyar na banta ng panganib ay ramdam ni Luz. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang bumaba. Kinuha ang isang sobre mula sa dashboard at inilagay ito sa ilalim ng kanilang pinto bago mabilis na umalis. Pagbukas ni Luz ng sobre, walang nakasulat na pangalan. Isang mensahe lang ang naroon. Hindi ka makakatakas sa mga naiwan mong utang sa pamilyang Buenavista. Ang mga dokumentong hawak mo ay hindi sa iyo. Nanginginig ang mga kamay ni Luz. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya. Akala niya ay tapos na ang lahat. Ngunit tila ang mga anino ng nakaraan ay sadyang hahabulin siya hanggang sa dulo ng dagat. Tiningnan niya ang kanyang mga listahan ng mga mamamayan sa barangay na tinutulungan niya. Alam niyang kung magpapatuloy ang mga Buenavista sa pananakot, ang mga taong nakapaligid sa kanya ang madadamay. Kinuha ni Luz ang kanyang cellphone at tinawagan si Nico. Nico, kailangan nating mag-ingat. Hindi sila titigil. Mariing sabi niya. Ngunit hindi rin ako titigil. Kung gusto nilang makuha ang mga dokumentong ito, dumaan muna sila sa akin. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa kanila. Habang sinusubukan ni Luz na bumuo ng payapang buhay sa Batangas, ang mga pader ng mansyon ng mga Buenavista sa Quezon City ay unti-unti nang nagkakabitak-bitak. Ang Buenavista Logistics na dating ipinagmamalaki bilang isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa industriya ay humaharap na ngayon sa isang malaking iskandalo. Sa opisina ni Calvin, ang hangin ay parang puno ng abo. Sunod-sunod ang mga tawag mula sa mga bangko. Ang mga checks na inisyu nila ay tumalbog. At ang mga investor na dati ay nagtitiwala sa kanila ay nagpapadala na ng mga demand letter para bawiin ang kanilang puhunan. Si Calvin, na nakaupo sa kanyang swivel chair, ay mukhang isang taong nawalan ng malay. Ang kanyang mga dokumento ay nagkalat sa sahig, at ang bawat isa ay nagpapakita ng isang malaking pagkukulang ang kawalan ng lagda at pahintulot ni Luz. Hindi ko akalain na ganito kabilis. Sigaw ni Calvin habang tinatawagan ang kanyang accountant.
Paano nangyari na wala tayong pondo sa pangunahing account? Sir, lahat ng assets na nakapangalan kay Mrs. Luz Sarmiento ay na-withdraw na o kaya ay inilipat sa isang trust fund na hindi natin ma-access. Sagot ng accountant sa kabilang linya. Siya ang may hawak ng lahat ng legal na desisyon sa pananalapi ng kumpanya. Wala tayong magagawa. Sa kabilang panig ng opisina. Si Clarissa ay nakatayo sa harap ng salamin. Sinusubukang maglagay ng lipstick, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang marinig niya ang balita, agad siyang humarap kay Calvin. Calvin, paano ang mga investment ko? Yung pinasok kong pera sa kumpanya mo. Pera mo. Mapait na tumawa si Calvin. Pera mo na nakuha mo sa pambubudol mo sa akin. Wala na tayong lahat. Clarissa, wala na. Samantala, sa Batangas, ang balita tungkol sa pagkalugi ng mga Buenavista ay nakarating na rin sa mga lokal na pahayagan. Si Luz, habang nag-aayos ng mga paninda sa kanyang sari-sari store, ay nababasa ang headline sa isang diaryo na iniwan ng isang suki. Hindi niya naramdaman ang saya o paghihiganti. Naramdaman niya ang isang matinding katotohanan na ang yaman na itinayo sa panlilinlang ay walang matibay na pundasyon. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay nabasag nang tumigil ang isang lumang kotse sa tapat ng kanyang tindahan. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng balot ng itim na panyo. Ang mukha ay bahagyang nakatago. Ngunit ang bawat galaw ay bakas ang matinding pagod. Ito si Doña Amparo. Hindi na siya ang babaeng laging nakaalahas at nakataas ang noo. Siya ay mukhang isang matandang inubos ng pagkakataon. Nang makita niya si Luz na abala sa pag-aayos ng mga delatang pagkain, tumigil siya sa tapat ng tindahan. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya, ay tinitingnan na lamang siya ngayon ng may halong awa at pagtataka. Luz, mahinang tawag ni Doña Amparo. Ang boses niya ay wala ng kapangyarihan. Ito ay basag at puno ng pagsisisi. Tiningnan siya ni Luz ng matagal. Hindi siya lumapit. Hindi siya bumati. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakahawak sa mga produkto na kanyang itinatampok. Doña Amparo, sagot ni Luz sa malamig na tono. Ano pa ang kailangan mo? Wala na akong ibibigay na pera o dokumento. Ang kumpanya ninyo ay hindi na aking responsibilidad. Hindi pera ang pakay ko, ani Doña Amparo, habang dahan-dahang lumuhod sa alikabok ng daan. Si Calvin, nasa kulungan na siya. Inaresto siya kaninang madaling araw dahil sa kasong estafa at malversation of funds. Wala na kaming matirhan. Wala na kaming mapuntahan. Sa sandaling iyon, ang paligid ay naging napakatahimik. Ang alon ng dagat sa malayo ang tanging ingay na maririnig. Si Luz ay nakaramdam ng isang matinding bugso ng emosyon. Ang paghihirap na dinala niya sa loob ng 8 taon ay nasaksihan ang katapusan ng mga taong nagdulot nito. Nakikiramay ako sa nangyari sa inyo, tugon ni Luz, habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Hindi para yakapin ang matanda, kundi para harapin siya ng diretso. Ngunit ang bawat desisyon ay may kapalit. Noong panahong kailangan ko ng hustisya, wala kayong ibinigay. Ngayon, ang hustisya ang kusang kumatok sa pintuan ninyo. Tinalikuran ni Luz ang matandang nakaluhod. Pumasok siya sa kanyang maliit na tindahan at isinara ang pinto. Hinahayaan ang realidad na lamunin ang mga Buenavista sa sarili nilang pagkakamali. Ang bawat gusali sa Quezon City ay may dalang alaala para kay Luz, ngunit para sa mga Buenavista. Ang bawat pasilyo ng kanilang mansyon ay nagsisimula ng maging isang piitan. Ang Buenavista Logistics ay hindi lamang basta nalulugi, ito ay bumabagsak ng tuluyan. Parang isang malaking toring unti-unting kinakain ng anay. Sa loob ng opisina ni Calvin, ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok. Ang mga mamahaling painting sa dingding ay tinanggal na ng mga bailiff. At ang mga desk ay kalat-kalat na ng mga demand letters mula sa mga bangko. Si Calvin ay nakaupo sa sahig,
Ang kanyang ulo ay nakasandal sa gilid ng mesa. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mga mata ay blanco. Wala na, Calvin. Wala na tayong malilipatan. Ani Clarissa, habang nag-ayos ng kanyang gamit sa isang maleta. Hindi na niya suot ang kanyang mga alahas. Ang mga iyon ay naisangla na niya noong nakaraang buwan nang hindi nalalaman ni Calvin. Kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan, sana ay hindi na ako bumalik. Napatingala si Calvin, ang kanyang tawa ay isang tunog na puno ng pait. Hindi ka bumalik para sa akin, Clarissa. Bumalik ka para sa pera. Ngayon na wala na ang pera, wala na rin ang pagmamahal mo. Pareho lang kayo ng nanay ko. Sa gitna ng kanilang alitan, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Amparo. Ang kanyang buhok ay hindi na maayos at ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pagkagulat. Hawak niya ang isang pahayagan sa front page. Ang mukha ni Calvin ay nakalathala isang headline tungkol sa malawakang investigasyon sa malversation of funds at tax evasion. Inilabas na ang warrant. Bulong ni Doña Amparo. Ang boses niya ay nanginginig. Ang sabi ng abogado, wala na silang magagawa. Si Luz, ginamit niya ang lahat ng ebidensya na itinago niya sa loob ng maraming taon. Sa Batangas, ang umaga ay mapayapa. Si Luz ay nakaupo sa kanyang beranda. Humihigop ng mainit na kape habang pinapanood ang pag-akyat ng araw sa abot tanaw. Ang kanyang buhay ay naging simple, ang sari-sari store ay maayos. Ang mga utang ng mga tao ay nababayaran. At ang kanyang puso na dati ay puno ng sugat ay unti-unti nang humihilom. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang tumigil ang isang sasakyang mukhang pagod na pagod sa biyahe sa tapat ng kanyang tindahan. Mula rito ay bumaba si Doña Amparo. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mga disenyong damit. Nakasuot siya ng isang lumang bestida. Ang kanyang balat ay tuyot. At ang bawat hakbang niya ay tila isang pagpapakumbaba. Hindi siya nakatingin sa mga tao sa palengke. Ang tanging nakikita niya ay si Luz. Nang makalapit, dahan-dahan siyang lumuhod sa alikabok sa harapan ng tindahan ni Luz. Ang mga kapitbahay ay napahinto. Ang usap-usapan ay kumalat agad sa buong barangay. Luz, pagsusumamo ng matanda. Habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Luz. Parang awa mo na. Nasa kulungan na si Calvin. Ang mansyon, kinuha na ng mga autoridad. Wala na kaming matirhan. Ikaw lang ang tanging tao na nakakaalam kung paano maiayos ang mga legal papers na magpapawalang bisa sa mga kaso laban sa kanya. Tulungan mo kami. Tiningnan ni Luz ang matanda sa mga mata ni Doña Amparo. Nakita niya ang refleksyon ng sarili niya noong siya ay nagmamakaawa pa noon para sa kaunting atensyon at respeto. Pero ang babaeng iyon ay wala na. Ang Luz na nasa harapan ng matanda ngayon ay isang taong natuto ng magpahalaga sa sarili. Nang mamatay ang anak ko, 3 taon na ang nakararaan. Doña Amparo, lumuhod din ako sa harap mo. Sagot ni Luz. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Nagmamakaawa akong dalhin mo ako sa ospital dahil ang bata sa sinapupunan ko ay nanganganib. Ano ang sinabi mo? Sabi mo, huwag mong dungisan ang dangal ng pamilya Buenavista dahil sa isang pagkakamali. Hindi mo ako dinala. Hayaan mong mawala ang dugo ko sa sahig ng mansyon ninyo. Lumayo si Luz ng kaunti. Hindi para umiwas, kundi para ipakita ang kanyang katatagan. Ngayon, ang mansyon na ipinaglaban mo ay wala na. Ang anak na ipinagmalaki mo ay nasa loob ng rehas. Ang dangal na iningatan mo ay nakatala na sa pahayagan bilang isang krimen. Luz, patawarin mo kami. Hagulgol ng matanda. Ang kapatawaran ay para sa mga taong nagbago. Doña Amparo. Sagot ni Luz habang dahan-dahang isinasara ang pinto ng kanyang tindahan. Ngunit ang hustisya ay para sa lahat. Hindi ako ang magpapakulong sa inyo.
Ang sarili ninyong mga gawa ang nagdala sa inyo rito. Iniwan ni Luz ang matandang nakaluhod sa gitna ng daan. Habang ang mga mangingisda at tindera sa palengke ay tahimik na nakamasid. Hình như cái đấy nó bị Sa ấy unang rồi, pagkakataon, nó không naramdaman ni phải Luz nét na ở ang trong cái phần nakaraan chỉnh sửa ay hindi na isang tanikala, kundi isang aral na nagpalaya sa kanya ng tuluyan. làm nét ảnh. Ang mga araw sa Thì, Batangas nhưng mà ay nó không naging nét mas lắm đâu. maliwanag. Nó cứ kiểu Tila ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng kapayapaan Chị đã đăng rồi na á? dati ay hindi kayang abutin ni Luz. Hindi na siya ang babaeng laging nagmamadali. Hindi na siya ang babaeng takot Chắc magkamali. mai mày đăng kênh mới không? Sa bawat araw na lumilipas, Không xuất kịp tại ang vì kanyang đang- buhay ay unti-unting nabubuo isang mosaic ng paghilom at pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos si Luz ng mga gamot na ibebenta sa kanyang tindahan, isang pamilyar na anino ang tumakip sa kanyang sinag ng araw. Pagtingin niya, nakatayo roon si Dr. Gabriel Mercado. Hindi siya nakasuot ng kanyang white coat, kundi isang simpleng polo shirt. Nhưng mà làm At rẻ ang của người kanyang ta mga suốt lâu mata lắm chị. ay puno Suốt ng bằng tóc ấy kabaitan mà. na kailanman ay hindi nagbago mula noong gabing operahan niya si Luz. Hindi ko akalain na makikita kita ulit ng ganito. Luz, nakangiting sabi ni Gabriel. Có nhiều. May hawak siyang isang maliit na basket ng prutas, isang simpleng regalo na mas mahalaga pa sa anumang mamahaling alahas. Doc Gabriel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Luz. Bahagyang nagulat. Dumaan lang ako sa bayan para sa isang medical mission. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. At naisip ko na baka kailangan mong masigurado kung kumusta na ang iyong paggaling. Hindi dahil bilang pasyente, kundi bilang isang kaibigan. Naupo sila sa tapat ng tindahan, sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Dito, malayo sa ingay ng Quezon City, malayo sa mga alaala ng trahedya. Nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng walang halong pagmamadali. Ikinuwento ni Luz ang tungkol sa kanyang maliit na negosyo. Ang mga pangarap niya para sa mga kababaihan sa kanilang barangay na minsan na ring dumaan sa bawal na pag-ibig o pang-aabuso. Ang tapang mo, Luz, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Hindi lahat ng taong dumaan sa dinanas mo ay may kakayahang tumayo ulit at magpatawad. Hindi ito pagpapatawad dahil gusto ko na silang bumalik. Paglilinaw ni Luz, patawad dahil gusto ko nang pakawalan ng galit. Mai đăng. Dahil kung mananatili akong galit, Mai đăng không kịp. sila pa rin ang may control sa buhay ko. Ayaw ko na silang magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Tumitig si Gabriel sa Đi kanya. nhà nhà ăn ngon đấy. Isang titig na hindi naghahanap ng anuman, Không, chị đã kundi xem nagbibigay ng của respeto. Tourette. Ang kalayaan na nakikita ko sa mga mata mo ngayon ay higit pa sa anumang kayamanan na iniwan mo sa Manila. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang Ôi, pagbisita con ni này bán nhiều Gabriel. bánh ngon phết nè. Hindi siya nagmadali. Pudding. Hindi siya nanghingi ng kahit ano. Sa bawat pagpunta niya, dala niya ay ang pag-unawa na dati ay hinahanap ni Luz kay Calvin, ngunit hindi kailanman natagpuan. Donut caramel. Natutunan ni Luz na ang tunay na pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, kundi ang pagsuporta sa paglago ng isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad sila sa Cái gì dalampasigan, à? tumigil si Luz at tumingin sa dagat. Dati, takot na takot ako sa bukas. Trời ơi, sao chủ Ngayon, nhật mà Inaabangan ko na ito. có động lực để dậy để làm vậy At chị? lagi lang akong nandito para samahan ka. Kung Chị ơi, chị hahayaan ngủ mo, ngày ơi, chủ nhật là chị ngủ và ăn ani không làm gì. Gabriel. Hindi agad sumagot si Luz. Tumingin siya sa kalangitan. Puno ng mga bituin. Ang sugat sa kanyang tiyan ay hindi na masakit. Ito ay naging tanda na lang ng isang nakaraan na nagturo sa kanya kung gaano kahalaga ang magmahal sa sarili. Làm đi. Ngumiti si Luz Để kay làm hết. Gabriel, isang ngiti na puno ng tiwala at pag-asa. Handa na ako. Em mà có Gabriel. trong em mà trong Mahinang này sagot ni Luz. chẳng có điều trong. Handa na akong magsimulang muli sa malayo sa kabila ng dagat. Tila ang bawat alon ay nagbubura ng mga bakas ng kanyang nakaraan. Ang babaeng Thao Nhan Trinban Mo ay hindi na lamang isang biktima. Siya ay isang babaeng natutong maging bida sa sarili niyang kwento.
Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ni Luz sa Batangas ay naging matatag at payapa. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay tuluyan ng naglaho ang mga anino ng nakaraan. Isang hapon, habang nag-aayos si Luz ng mga paninda, huminto ang isang lumang kotse sa tapat ng tindahan. Mula rito ay bumaba si Calvin. Hindi na siya ang Calvin na kilala ng lahat ang lalaking laging nakasuit at mayabang. Ngayon, Nhưng mà thôi chị Trang ơi, siya ay mukhang không biết làm matanda, đi, không biết làm sửa pagod, đi làm cái gì nghỉ at ang này. kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Nakalabas siya sa kulungan matapos makapagpiyansa sa tulong ng ilang natitirang ari-arian. Ngunit ang kanyang reputasyon at ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng naglaho. Lumapit si Calvin, hindi sa paraang mapanghamon, kundi sa paraang nagmamakaawa. Luz, tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nabalitaan ko ang lahat. Nabalitaan ko na maayos na ang buhay mo rito. Huminto si Luz sa kanyang ginagawa. Mai chê đi đâu kìa. Humarap siya kay Calvin. Bakit ka nandito? Calvin, wala na akong kinalaman sa buhay mo. Nilabas ni Calvin ang isang maliit na box. Mula sa kanyang bulsa ang singsing na iniwan ni Luz sa hospital. Trang hỏi ấy chưa? Hả? Ibinalik Tâm ko. Huyền. Chị mua này. Naisip ko na Chủ nhật kung em ibabalik ko ito sa iyo. Ê cô bác hay gì Baka ấy. sakaling Sa magbago ang bahay. lahat. Ừ, tận đấy cơ. Baka mabigyan pa Ngayon tayo lang, ng ah. pangalawang pagkakataon. Luz, Trời ơi. nagkamali ako. Ừ. Vâng. Hindi ko nakita ang halaga mo noong nasa tabi kita. Tiningnan ni Luz ang singsing. Yun ang singsing na puno ng dugo. Ngon nhưng mà nó Ang hơi ngọt. singsing na nagtali sa kanya sa isang buhay na punong-puno ng pagdurusa. Ngayon, sa liwanag ng araw, Không thời bán ý. mukha na lamang itong isang piraso ng metal na walang buhay. Akala mo ba, Thực ít. Calvin, Phải bán thế nào? ang pagbabalik ng singsing ay magbabalik din sa lahat ng nasira? Nó tên là gì Tanong nhỉ? ni Luz. Ê, chị- Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Thì mai Ang chị mang đi singsing na ito ay simbolo ng isang babaeng nagpakumbaba, nagtiis, không? Chẳng nhớ. at nagmahal ng walang kapalit. Pero ang babaeng iyon ay wala na. Inilapit ni Calvin ang kamay niya, ngunit umiwas si Luz. Luz, nagbago na ako. Ibigay mo lang sa akin ang pagkakataong bumawi. Hindi mo kailangang bumawi sa akin. Sagot ni Luz habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi para yakapin, kundi para magpaalam. Dapat kang bumawi sa sarili mo. Ang mga maling desisyon mo ang nagdala sa iyo rito. Hindi ako. Ang pag-aakala mong pag-aari mo, ako ang sumira sa atin. Kinuha ni Luz ang singsing mula sa kamay ni Calvin at sa isang mabilis na kilos, itinapon niya ito sa dagat na nasa di kalayuan. Ang singsing ay lumubog sa malalim na tubig, tuluyan ng naglaho sa kailaliman. Ang nakaraan ay nakabaon na sa ilalim ng dagat. Calvin, huwag mo nang subukang hukayin pa. Maring sabi ni Luz, pinatawad na kita hindi para sa iyo, kundi para sa akin. Pinalaya na kita, hindi para bumalik ka, kundi para makapagpatuloy na ako. Natigilan si Calvin. Napagtanto niya na kahit anong gawin niya, kahit anong pagsisisi ang ipakita niya, ang distansya sa pagitan nila ay hindi na matatawid. Wala na ang Luz na hahabol sa kanya. Wala na ang Luz na iiyak para sa kanya. Tumalikod si Calvin at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ramdam ni Luz ang bawat hakbang nito, isang hakbang ng isang taong tuluyan nang nawalan ng direksyon. Hindi na siya lumingon at hindi na rin siya pinigilan ni Luz. Nang makaalis ang kotse, huminga ng malalim si Luz. Dumating si Gabriel at hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Luz sa Quả dagat, gặp mặt. sa lugar kung saan lumubog ang singsing. Tapos na, Ủa sao giống sa wakas, năm tươi. malaya na ako. Ang paglubog ng araw sa Batangas ay hindi kailanman naging katulad nito. Ủa để áp vậy? Ang langit ay pininturahan ng ginto at kahel. Sao sao ghê vậy? Sumasalamin sa kalmadong dagat na nagsilbing saksi sa paglaya ni Luz.
sa loob ng kanyang maliit na tindahan. Nakaupo si Luz habang sinusuri ang mga bagong listahan ng mga kababaihan na nais niyang tulungan sa kanilang maliit na negosyo. Ang bawat pangalan sa papel ay hindi lamang basta kliyente. Sila ay mga buhay na nais niyang bigyan ng pagkakataong maging malaya, gaya niya. Ilang taon na ang nakalipas mula noong gabing iyon sa ospital, ang gabing hinubad niya ang kanyang singsing sa gitna ng paghihingalo. Ang sugat sa kanyang tiyan ay naghilom na. Naiwan na lamang ang isang pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katapangan. Hindi na niya ito ikinahihiya. Ang pilat na iyon ang kanyang medalya ng kaligtasan. Si Calvin balita ng mga tao, siya ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na probinsya, malayo sa karangyaan at gulo ng Manila. Sinusubukang pagtrabahuhan ang kanyang mga pagkakamali sa paraang tahimik. Si Doña Amparo ay pumanaw na sa isang nursing home. Dala ang mga aral na sana ay natutunan niya noong masaya pa ang kanilang pamilya. At si Clarissa, ang babaeng minsang nangarap na agawin ang lahat, ay napadpad sa ibang bansa. Patuloy na naghahanap ng buhay na hindi niya kailanman tunay na mapapasa kanya. Hindi na sila bahagi ng kwento ni Luz. Ang kanyang mundo ay puno na ngayon ng halakhak ni Nico, ang mga pasasalamat ng mga kapitbahay, at ang tahimik na pagmamahal na hatid ni Gabriel. Luz, handa ka na ba? Tawag ni Gabriel mula sa labas ng tindahan. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng kanilang community center para sa mga kababaihan. Lumabas si Luz, suot ang isang simpleng bestida. Pagtingin niya sa malayo, nakita niya ang grupo ng mga kababaihan na naghihintay. Ang mga babaeng minsan ay naniwalang wala na silang halaga. Ngunit ngayon ay may mga ngiti na sa kanilang mga labi. Nang tanungin si Luz kung ano ang naging susi ng kanyang pagbangon, laging isa lang ang kanyang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ng pagbabalik sa impyerno. Ito ay ang pag-unawa na karapat-dapat kang mamuhay nang matiwasay nang wala ang mga taong sumira sa iyo. Hindi na kailangan ni Luz ng sing-sing para patunayan na siya ay may halaga. Hindi na niya kailangan ng apelyidong Buenavista para kilalanin ang kanyang dangal. Ang kanyang dangal ay nagmumula sa kanyang sariling kakayahan na tumayo, magmahal muli, at higit sa lahat, ang kakayahang piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang mga kababayan, hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay, hindi mahigpit, kundi isang hawak na puno ng tiwala at paggalang. Tumingin si Luz sa langit. Ang hangin ng Batangas ay humalik sa kanyang pisngi. Wala nang takot. Wala nang sakit. Ang babaeng Thao Nhan Trinh Ban Mo ay hindi na lamang isang alaala ng pait. Siya na ngayon ang simbolo ng pag-asa, ang babaeng natutong maging buo. Kahit na ang mundong kanyang ginagalawan ay pilit siyang binabasag. Ang kanyang kwento ay hindi natatapos sa isang dulo ng trahedya, kundi sa isang simula na walang hanggan.